Daan-daang residenteng sangkot umano sa droga ang kusang sumuko sa mga otoridad sa Rosario, Cavite. Ang lokal na pamahalaan nirehistro ang mga sumuko na bibigyan pa raw nila ng isa pang pagkakataon para magbagong buhay. May ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric. Yes, June Marie, sa daan-daang mga residente na nagpunta dito sa Rosario Covered Court sa Rosario, Cavite na mga umamin na mga gumagamit o di naman kaya ay nagtutulak ng illegal na droga. Ilan sa mga nakausap natin ang pare-pareho ang mga dahilan kung bakit daw sila nasadlak o napunta sa ganitong aktibidad. At ito raw ay dahil sa kahirapan. Nakausap ng GMA News ang isang ginang na mula pa pagkabata o 4 na taon na raw may polio. Kinuwento niya kung paano raw nalilimutan ang problema panandalian sa katagamit niya ng illegal na droga. Pero nang mapagtanto raw sa huli ng mga anak niya ang magdurusa at maaaring gumaya pa sa kanyang bisyo, ngayon daw ay desidido na siyang huminto. Ang isang lalaking elektrisyan naman na nakausap ng GMA News, nagsasyabu raw tuwing may sobra sa kanyang sinesweldo para pampatanggal daw ng sakit ng katawan. Pero ngayon, isinusumpa raw niyang imbes na droga ay ice cream na lamang daw para sa mga anak niya ang pagkakagastusan. Ilan lamang sila sa aabot sa 600 mga residente ng Rosario, Cavite na nagparehistro, nagpa-interview sa mga pulis at nagpalagay sa records ng lokal na pamahalaan bilang mga gumagamit o di kaya'y nagtutulak ng droga. Bahagi ito ng programa ng LGU at local police para pasukuin na ang mga residenteng involved sa drugs. Bahagi ng documentation ay ang pagpapapicture ng mga residente. Paglilinaw ng isang opisyal, hindi mugshot ang kukunan sa mga residente, kundi mga larawan na strictly ay for records purposes lamang daw. Frontal lang daw ang larawan at hindi katulad ng mugshot na pati side profile o tagiliran ng tao ang kinukunan. Sa pagtatapos ng programa, inaasahang manunumpa ang mga residente na hindi na muling mai-involve sa droga. Narito ang ilan sa kanilang mga pahayag. Ano po naisip nyo? Tumurender. Kasi nakakawa po mga anak ko eh. May anak po ako 3. Tapos yung asawa ko may sakit. Bibili ko bibili ko ng ice cream, sir, tsaka ng pizza pie ng anak ko. Para sa bata? Oo, sir. O ilan taong ka na, kuya? 15. 15. Bakit ka nandito? Di ba, marijuana lang po yan. Marijuana lang po. Marijuana. Nagbabago na po. Nagbabago na po. June, katatapos naman ng programa dito sa Rosario, Cavite at ang final count ay 700 plus. O mahigit 700 yung mga nagpunta mga residente doon sa programa. At ayon doon sa lokal na pamahalaan ay imbis na pagkakakulong o preso ang naghihintay sa kanila raw ay trabaho. Dahil meron kaninang pinakitang mga listahan ng mga available jobs dito sa Rosario, Cavite. At imamatch daw ito doon sa skills ng mga attendees na pumirma sa event ngayong araw. June? Kadami pala niyan, ano? Cedric, kailan papasok dito yung opsyon ng rehabilitasyon? Ang nabanggit sa atin kanina, kasi out of 20 barangays dito sa buong Rosario, lahat daw yan ay may mga attendees na napunta dito. Isa raw sa mga option daw talaga dyan is rehabilitation. Kumbaga, kapag gusto ng isang attendee kanina na magpa-rehabilitate, ay pwede daw silang lumapit. O kaya yung mga relatives sila ay gusto magpa-rehabilitate yung kanilang kamag-anak na involved sa drugs, pwede daw yung ilapit sa local government at sasagutin daw yung 39,000 pesos na aabutin bawat isa. Yun yung impormasyon na kuha natin mula sa media office ng Rosario, Cavite. Ito raw ay sasagutin, yung rehabilitasyon. Although ang initial na in-offer kanina dito is yung mga possible na jobs na pwedeng i-match doon sa skills ng mga attendees na nagpapirma o nagpa-register o nagpa-profile ngayong araw na ito. Definitely daw wala sa kanilang aarestuhin, walang ikukulong, hindi daw yun yung thrust o yun yung aim ngayong araw na ito. Pero ang number one daw na objective is makuha yung kanilang identification para sa susunod na magkaroon ng mga alegasyon ng tungkol sa droga ay mas madali na raw ma-identify kung sino yung mga posibleng involved dito, June. Maraming salamat, Cedric Castillo.